yung kabuuan. Ganito ho kami ni Kuya Bert dito sa Ebanghelyo ho. Amin hong binubuong basahin, hindi ho kami paputol-putol lamang. Binabasa ho na pagkatapos binibigyan ho ng reflection ni Kuya Bert. Dito ho napansin ko rito, Kuya Bert, na magtatakip siling na itong si Jose na taga Arimatea, iginagalang nakagawad ho ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ho, sa aking pagkaalam, Kuya Bert, ito ho'y isang pinakamataas na hukuman nung kapanahunan ng Panginoong Hesus, ng mga kaharian na binubuo ng 70 kagawad ito, ng mga namumuno, itong Sanhedrin, na pinamumunuan ng mga saserdote. Pero ito ho'y kagawad ng ng Sanhedrin, dun sa mataas na kapulungan na yun na naghuhukom, na siyang nag-aaral ng mga kaparusahan. Napansin ko rito itong Sanhedrin na ito, na si Jose na ito nagkaroon ng lakas ng loob na magpunta sa hari kay Pilato. Ay binibiro, pambira ngayon yung ikaw taga-hukom ka, ikaw ang mangunguna pa, para lamang ho maibaba na ito. At malaki ang papel na ginampanan nito. Sa buhay natin ngayon, marami din ho ngayon, yung kahit na ho sabihin pa na sila'y nasa ibang kapangyarihan, pag dumating na yung tawag sa kanya ng Panginoon na siya'y maging tagasunod nito, ibinabaliwala niya yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang pananalig at pananampalataya hindi ho nag-iiba sa Panginoon. Sa ngayon ho, meron ho tayong mga ganito, Kuya Bert? Marami, Kuya Ming. No? Kuminsan nga takot sila Takot lamang. Pero hindi sila makapagsalita. Pero sa kanilang kaisipan at puso, yung buo nilang pananalig sa Diyos, lalo na sa katotohanan, ay nandoon sa kanila. Kung merong pagkakataon, ito ay kanilang ginagawa, lalo't ito'y kabutihan. Katulad ng ginagawa ngayon, ginawa ni Jose ng Arimatea. Ito'y kabilang sa Sanhedrin. Katulad nga ng sabi mo, inilalarawan mo, yung Sanhedrin parang pinakamataas na ng hukom noong panahon na yon. Ito ngayon ay kabilang sa CBCP. Kalipulan ng mga obispo. Kasi ito matatanda matatanda. So ito yung kalipulan ng mga obispo. Iba't ibang bahagi ito. No? So, kung titingnan mo rito, kung anong desisyon doon ng CBCP, yun ang patutupad ng ating kaparian. Bakit dito po dito na sa dami ng mga tao, hindi ho napalagay sa ating banalaklat na sumama sa paglilibing, sumama roon sa pagkukuhan. Bakit napansin ko rito, ilan lang ko sila na naroon, natatakot sila ng mga... Yun na sinasabi ko kaninang, lalo na nung pinaliwanag ko, lalo na itong kanyang mga alagad Doon sa ibang lista, isa lamang nandun Natakot. Si Juan lang Masyado ang takot sa mga hari ng mga masyado. Kaya gano'n din tayo Takot tayo, Kuya Ming. Kuminsan, katulad halimbawa, takot tayo lumaban. Lalo na sa nasa katuwiran tayo. Dahil natatakot tayo kahit na nasa katotohanan. Naintindihan ng Panginoon. Yan, amen. Naintindihan ng Diyos yan sa atin. Pero, hindi dapat yon. Dapat nating ipagtanggol kung anong katotohanan. Kung ano ang katotohanan. Amen. Gagawa tayo ng paraan. Katulad ng ginawa ni Jose ng Arimatea. Gumawa siya ng paraan. Hindi niya linabanan itong mga kasama niya sa Sanhedrin. Bagkus nung malaman niya na patay na nating Panginoon, gumawa siya ng paraan at hiningi kay Pilato ang bangkay ng ating Panginoon. At inilagay sa dapat kalagyan, Kuya Min. Sana ganito ang magiging ayos natin. Ang problema, Kuya Min, kung sino pa yung nasa kandili ng Panginoon, siya pang hindi nagmamalasakit no? So, ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos ay huwag natin pakawalan. Katulad ng nangyari kay Jose ng Arimatea, nang bigyan ng Diyos ng pagkakataon upang maisalba ang bangkay ng ating Panginoon at hindi mapariwara. Siya mismo ang lumapit kay Pilato upang ito ay kanyang mailibing ng maayos at napakaganda ng kanyang ginawa. Tinitiyak kong ito'y kasama na ng Diyos
sa kanyang kaharian. Salamat. Nung panahon yun, Kuya Bert, ang mga tao ay nabuhay sa isang environment, sa isang kapaligiran, sa isang panahon na sakop sila at takot sila sa mga hari Ang mga tao, hindi ho ba? Totoo ko yan. Nung panahon yun. Takot Kaya ang kanilang dinidiyos hari yung Oo. mga haring ito Oo. Yun ang kanilang dinidiyos nung panahon yun Lalo na si Cesar. Kaya nung dumating na itong nagpapahayag ng mabuting balita na ang ipinupunla sa isipan at damdamin ng tao ay ang kaharian ng kanya ama sa langit. Naisip nitong mga taong ito sa ilalim ng kapangyarihan ng mga haring ito na magtatayo pa ng isang kaharian ito Oo. Kung kaya ito'y pininsala ng mga tao Totoo noon. yan, kuya. Kaya nga, pati itong mismong si Pilato, hindi siya makapaniwala. Dahil alam niya na ito'y hari. Hari, oho. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, Mhm. meron siyang iniisip at damdamin na ito talaga ay isang hari. No? Kaya nga, siya pa nga ang nagpalagay doon sa itaas ng krus ng ating Panginoon, hari ng mga Hudyo. Dahil yun ang kanyang pananalig, yun ang kanyang paniniwala. Yun nga lang, hindi siya makasuway. Takot siya sa mga Hudyo. Dahil siya baka maghimagsik sa kanila at maghimagsik sa kanya at may sumbong siya kay Cesar at maalis siya ng pwesto. Ganyan din ngayon. Maraming natatakot. Maraming gustong lumaban. Lalo na siya nakakataas sa kanila. Katulad nung hindi nila masagawa. Sinabi nyo kanina, katulad nung isang kawal na tagasunod ng mga hari ito, talagang makapangyarihan yung kanyang mga amo noon ng mga hari. Pinatunayan niya na tunay ng anak ng Diyos ang taong ito. Hindi Totoo ba? nga yun, kuya. Pinibiro nyo yan? Oo. Panahon na yon. Kaya nga, dito sa pangyayaring ito, Kuya Min, napakaganda ng mga tanong mo. No? Sana sa buhay natin, yung katotohanan, Amen. huwag tayong lalayo sa Diyos. Huwag natin siyang iiwanan. Kahit na ano pong mangyari sa ating buhay. Ito ang sabi nga ni San Pablo, kahirapan, hindi tayo mapagwawalay sa Panginoon. Pero marami, Kuya Ming. Pagdating sa kahirapan, nawawala na nawawala na yung pananalig nila sa Diyos. Yun ang hindi dapat mangyari sa buhay natin. Amen. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang ina Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At nang linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Nag-uusap-usap sila habang daan. Sino kaya ang ating mapakikiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Napakalaki ng batong yon, kaya gayon ang sabi nila. Ngunit nang tanawin nila ang libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ang isang binatang nararamtan ng mahaba at puting damit, at sila'y natakot. Huwag kayong matakot, sabi ng lalaki. Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga-Nazaret, na ipinako sa krus. Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Kaya humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad, lalo na kay Pedro, na mauna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis dahil sa matinding takot. At sa tindi ng kanilang katakutan, wala silang sinabi kanino man. Ito ho, Kuya Bert, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon na pinatunayan ng isang anghel na nakatayo roon nung magpunta. Napansin ko rito puro mga babae itong yung pupunta roon upang mag-alay ng pabango sa ating Panginoon na nakalibing doon. Hindi nabanggit rito na meron silang mga kasama. 3 lang ho sila rito na mga kababaihan. At nung muling mabuhay ang ating Panginoon na nawala na, pinatunayan ng isang anghel na nabuhay ang ating Panginoon.
Nung panahon yung kung mailalarawan po natin, Kuya Bert, nung mga panahon yon, nasa na kaya yung mga taong inaralan ng ating Panginoon? Bakit nakalibing na naman ito? Hindi man lang sila nakirama, hindi man lang sila nagpunta ron. Hanggang nung ba mga